Senator Robin Padilla muling humiling sa kapwa niya mambabatas na maranasan muli ang kanyang paglalayag patungo ng Scarborough Show noong 2021. Sa kanyang kahilingan, sana ay sila at siya ay pagbigyan sa kanyang mungkahi. At siyempre, kung di ka pa subscribe sa aking munting channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga ginagawang upload video. At talika, panoorin natin ang kanyang munting talumpati. Talumpati ng ating Senate President. Alam niyo po, ako po ay sapul na sapul sa puso ko at kaluluwa sapagkat ako po mismo, Ginoong Pangulo, ako po ay galing dyan. Isang linggo po ako dyan sa lugar na yan at kung gusto niyo pong mapanood, ako po ay nakikinig sa talumpati ng ating Senate President. Alam niyo po, ako po ay sapul na sapul sa puso ko at kaluluwa sapagkat ako po mismo, Ginoong Pangulo, ako po ay galing dyan. Isang linggo po ako dyan sa lugar na yan at kung gusto niyo pong mapanood, nandyan po yan sa YouTube ng aking asawa. Ang titulo po niyan ay Isang Linggong Pag-ibig. Ako po ay naglayag magmula sa Nabotas, papunta po dyan sa Pag-asa Island hanggang Ayungin Shoal, pabalik. At lahat po ng ipinakita ng ating Senate President ay naranasan po natin yan. Ang makipagtalastasan ng galing doon sa mga Tsino at hindi lang po tayo nabugahan ng tubig sapagkat sa mga oras po na yon ay hindi naman po nila nagkaroon sila ng pagkakataon para bugahan kami ng tubig sapagkat napakagaling po ng kapitan namin. Hindi po kami nakaranas ng ganong klaseng harassment. Ang gusto ko lamang pong tumbukin, mahal na Pangulo, kung umaabot na po tayo sa ganitong sitwasyon na ang buong Senado ay tayo po ay gigil na sa ginagawa ng Tsino. Gusto ko lamang pong ipaalala sa ating lahat na meron din po tayong obligasyon dito sa 4 na sulok ng Senado. Meron po tayong isang probisyon sa ating konstitusyon na dapat na po ito talagang amendahan. At diyan po ay yung patungkol sa pagdedeklara ng martial law. Kasi po doon po sa 1973 Constitution, malinaw po doon na sinasabi yung imminent danger. Dito po sa 1987 Constitution, tinanggal po yung imminent danger. At ang naiwan na lamang po doon ay invasion, rebellion. Ginoong Pangulo, kailan po ba dapat tayo aaksyon? Yun po ang tanong ko. Ito po ba, sa palagay po ba natin ay maging aantayin pa natin na yung invasion? Ang sabi po ng talumpati ng ating Ginoong Pangulo, sila po ay ilang nautical miles na lang sa Palawan. Aantayin po ba natin lumanding muna sila sa Palawan bago po natin baguhin ang konstitusyon natin at amendahan na ilagay natin ang imminent danger? Hindi naman po ibig sabihin ng salitang martial law, pagka dineklara mo, tayo ay pa-flashback ng 1972. Hindi po ganun. Ang martial law po, yan po ay isang bagay para ang ating mga Pilipino ay maorganisa natin ng tama. At isa pa po, Ginoong Pangulo, meron pa po akong sinabi din kanina sa hearing ng ating magiting na senador na Jingo Estrada, patungkol naman po doon sa mandatory military service. Hindi naman po kaila sa ating kaalaman na ang China, ang Tsino, ang kanilang military service po, ang kanilang reservist ay baka po daanan lang tayo niyan, lakaran lang tayo niyan, ihian lang tayo niyan, malunod na tayo. Ang isinasabi ko po, mga mahal kong kasama sa Senado, kung ano po yung gigil sana natin dito, pantayan po natin
ng aksyon natin dito sa 4 na sulok ng Senado. Katulad po ng mandatory, kahit mandatory ROTC na lamang po sana. Sana'y maihanda po natin ng ating mga kababayan. At ganoon din po dyan sa usapin sa imminent danger. At bilang panghuli, Ginoong Pangulo, nagbuo po kayo ng komite na haharap dito sa maritime na ating sitwasyon. Hinihingi ko po sa kapangyarihan ng ating Ginoong Pangulo na atasan niyo po kami uli. Kami po mismo ay handa po kaming lumayag dyan at maranasan po namin kung ano talaga ang sitwasyon doon. Mas maganda po na maging opisyal, na kami po ay bigyan niyo po ng kalayaan na muling maglayag dyan. At handa po ako na ulitin ko po ulit gawin kung ano po yung ginawa ko noong 2021 para ako po ay personal na makapag-report sa committee kung ano po ang aking mararanasan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.